Magandang araw po sa lahat. Philippians 2 verse 9 to 11 says, "Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is every above name, and that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Come, let us worship the Lord. Now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give him the praise. Hallelujah. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, let's sing. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Let's sing. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give him all your heart and sing. Come, just as you are to worship. Come. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw po na ito, samahan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos na matatagpuan sa John chapter 15 verse 13. Ulitin ko po, ito po yung matatagpuan sa John chapter 15 verse 13. Basahin po natin. Greater love has no one than this, that He laid down His life for His friends. Ulitin ko po, greater love has no one than this, that He laid down His life for His friends. Ngayong araw po na ito, atin pong alalahanin ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Alalahanin po natin ang ginawa ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw, maging ngayong araw na ito. At pasalamatan po natin ng Diyos ngayong araw na ito sa pamamagitan ng pag-awit at pagsamba sa Kanya. Ating pong dakilain ang Diyos ngayong araw na ito. God bless po sa ating lahat. Let's continue to praise the Lord. You loved me when I was so alone.
You showed me how much you really love me when you bought me at the highest cost. There's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. And there's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. You chose me when I was so unworthy. You cleansed me with your own blood. You clothed me with righteousness and mercy. You crowned me with your steadfast love. There's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. And there's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. There's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. And there's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. You have paid a precious price for me. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Sige po, para tayo may manalangin. Panginoong Jesus, muli maraming salamat sa umagang ito, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang malaya kami makalapit sa iyo. Patuloy na ikaw pong aming mga Panginoong Jesus. Tunay nga, O Diyos, salamat po sa buhay na pinagkaloob mo sa amin sa araw ito, sa pagkakataon na may kalayaan kaming umawit, magpuri sa iyo sa oras na ito. Salamat pa rin po sa pag-asa, sa panibagong buhay, sa lahat ng pagpapalang pinagkaloob mo nga po sa amin sa araw-araw. Danahin ko po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoong Jesus, ikaw po ang aming maitaas sa aming kalagitnaan at patuloy na inaanyayahan ka po namin sa aming kalagitnaan, Panginoon. Dalahin ko po, Panginoon, dalahin pa rin po namin, Panginoon, sa mga sandali ito. Puspusin mo nga po ang aming mga puso ng pagmamahal sa bawat isa, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa nangyayari sa aming kapaligiran, sa aming bansa, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Bless mo nga po ang mga tao na nangangailangan, Panginoon. Dalangin pa rin po namin, Panginoon, ng mga may sakit, karamdaman, Panginoon, na aming mga kababayan, Panginoon. Sa buong mundo, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang mag-ingat, ikaw po ang magbigay ng kagalingan, ano man po sakit ito, Panginoon. Lalong-lalo na nga po, Panginoon, ang aming spiritual na buhay, Panginoon. Patuto po kami lumapit sa iyo, Panginoon, na may pagtatakot.
Salamat nga po, Ama, sa umagang ito. Ikaw po ang aming mapapurihan sa mga sandaling ito at patuloy na ikaw aming paparangalan sa aming kalagitnaan. Salamat po muli. Puri ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Minsan pa po, patuloy po nating sambahin ang ating Panginoong Diyos. Tulad ng awit na ito na maging panalangin ng ating mga puso. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Minsan pawit ang plan sa Panginoong Diyos. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Magandang araw po sa lahat, mga kapatid. Samahan niyo po ako sa panalangin. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi po kami magsasawa na papurihan at pasalamatan ka, Ama. Sa bawat araw ng aming buhay ay patuloy ang iyong katapatan sa mga pagpapala at pag-iingat sa iyong mga anak. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit at tumudulog sa iyong kabanalan, Ama, sa aming panalangin. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong gabay at patuloy na pagbibigay karunungan sa iyong mga pastor, mga manggagawa at sa lahat ng iyong mga anak, upang patuloy pa kaming
makapagpahayag ng iyong mga salita, O Diyos, at ng mabuting balita upang mas marami pang makarinig ng katotohanan at kaligtasan. Dalangin din namin, Panginoon, na puspusin mo po ang lahat mong manggagawa ng higit pang karunungan, kalakasan, courage, confidence, and authority upang mahayag nila ng buong katapatan ang iyong mga salita ng iyong at iyong kalooban. Hallelujah. Panginoon, nilalapit din namin ang aming iba't ibang churches sa Maligaya, sa Amparo, sa Batasan, sa San Bartolome at sa Dagat-Dagatan at sa Cavite upang patuloy mo rin pong basbasan at puspusin upang patuloy pa itong lumago. At ganun din ang mga manggagawa mo, O Diyos, ay patuloy mong pagkalooban at pagpalain sa kanilang mga pangangailangan. At patuloy mo po silang ingatan, lalo na sa panahon ngayon. Salamat po, Diyos, sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong bugtong na anak at sa buhay na walang hanggan. All this we pray in Jesus' name. Amen. Jeremiah 6:7-8. Subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ng aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Pagpapala po mula sa Diyos sa mga patuloy na sumasama sa Sunday online worship at ngayon po ay sa pagbubulay ng salita ng Diyos. At happy Father's Day na rin po. Blessed Father's Day po sa lahat ng mga ang tawag ay tatay o daddy or papa o ama ng mga tahanan. At purihin po ang Diyos na marami rin mga ama na ngayon po ay sumasama sa online worship. Ang ating pong pagbubulayan ay tungkol po sa buhay ni Hosea, isa rin pong ama na makikita natin na siya po ay malapit sa Diyos o maka-Diyos. Siya po ay mapag-alaga sa kanyang mga anak, sumusubaybay sa kanyang mga anak, lalo na sa bagay na spiritual. At pangatlo po, siya po ay mabait din at mapagmahal na asawa. Ito po ay magagandang katangian ng isang ama na nais din nating isama sa ating pagbubulay sa ngayon. So ang ating pong pagbubulay matatagpuan po natin sa aklat ng Hosea. Nandiyan po siya sa Biblia, isa po siya sa tinatawag na minor prophet dahil po maiksi lamang yung kanyang sulat kumpara doon sa mga sulat po ni Daniel, ni Jeremiah, ni Ezekiel at ni Isaiah na tinatawag po mga major prophet dahil sa mas mahaba ang kanilang mga isinulat. So dito po sa Hosea, kabanatang 1, mula po doon sa 2 at 3, ganito po ang ating mababasa. Nang unang mangusap si Yahweh sa Israel sa pamagitan ni Hosea, sinabi niya, mag-asawa ka ng isang babaeng nakikipagtalik sa iba't ibang mga lalaki. Magkakaroon ka ng anak sa kanya sapagkat katulad din ng babaeng iyan ang mga taong sa lupaing ito ay nagtaksil sa akin o kay Yahweh. So tanong po, siya po ba ay malapit sa Diyos? Of course, obvious po kasi po siya ay isang propeta. At nung inutusan po siya na mag-asawa ng isang babaeng medyo mahirap pakasalan dahil nakikipagtalik sa iba't ibang lalaki, ay sinunod niya ang kalooban ng Diyos dahil po mayroong gustong ipaabot na mensahe ang Diyos sa pamamagitan niya sa bayang Israel bilang isang propeta. Kaya masasabi po nating maliwanag na siya po ay masunurin sa Diyos, mapagpasakop sa Diyos kahit na po medyo mahirap
yung ipinapagawa sa kanya ng Diyos at mahirap din niyang matanggap sa kanyang buhay. Ganon din po sa atin, sa mga tatay at sa lahat po sa atin, dapat po maliwanag kung tayo po ay tunay na tumanggap sa Panginoong Hesus at sumampalataya sa Panginoong Hesus. Dapat maliwanag na nakikita din yon sa ating pamumuhay sa araw-araw. So, kung isa pong tatay o isa pong mananampalataya ay hindi nagbubulay ng salita ng Diyos, hindi siya sumasamba sa Diyos, yan po yung mga lifestyle na dapat nating ipamuhay. Hindi siya nagde-devotion, hindi po siya nagbabago ang kanyang buhay, hindi siya dumadalo sa mga gawain, at hindi po siya nagkakaloob, ay paano po natin masasabing siya po ay maliwanag na sumusunod sa Diyos, di po ba? Kaya po, baka pagdating ng araw, pag sinabi natin sa Panginoon, Panginoon, sumusunod ako sa iyo, kung isasabihin sa atin ng Diyos, totoo ba yan? Hindi ka nga sumasamba pag linggo. Kung tunay mo ako tinanggap, dapat ay araw-araw nagbubulay ka ng salita ng Diyos. Kinakausap ako sa panalangin. At kung wala yan, baka sabihin po niya sa atin at nakakatakot na hindi rin kita nakikilala. Kaya dapat po maging maliwanag sa ating pamumuhay sa araw-araw na tayo nga'y tunay na maka-Diyos, malapit sa Kanya, at pinapatunayan natin na yung pagtanggap natin sa Diyos bilang Panginoon ay makikita sa ating buhay. Ito pong nakikita po natin na ginawa ni Isaiah ay ginamit lamang po rin siya ng Diyos, o kaya ito pinagawa ng Diyos para maging ilustrasyon sa buhay ng Israel na sila rin ay nakalimot sumunod sa Diyos. Nagtaksil sila sa Panginoon. At nawa po nung ngayon tayo ay nasa Diyos na, hindi na natin ito gagawin. Ang napangasawa po ni Hosea sabi ay si Gomer, sabi sa verse 3, na anak ni Diblaim. At sila nga po ay nagkaroon pa ng mga anak. Pag-aralan po natin mamaya. Kaya po si Gomer na isa pong sabihin na nating prostitute, sumasama sa ibang mga lalaki, nakikipagtalik. Hindi rin natin alam kung bakit siya nagkaganon. Mahirap din siyang husgahan. Ngunit po siya po ay pinili ng Diyos din na mapangasawa ni Hosea para bigyan din siya ng pagkakataon. Makapag-isip din po siya ngayon na meron na siyang asawa, ay baka magiging mas matapat na siya at hindi na niya gagawin yung mga bagay na hindi nararapat. Yan po ang isang dahilan. Kagaya po si Rahab, naalala po niyo, hindi po ba siya ay isa ring prostitute? Ngunit siya ay pwede magbalik loob sa Diyos. So lahat po ng tao, pwede pong magbalik loob sa Diyos, pwede pong baguhin ng Diyos ang kanyang buhay, pwede niyang maranasan ang tunay na pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Pwede niyang maranasan ang pagsama ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya anuman ang kalagayan ng tao, anuman ang kanyang sitwasyon sa buhay, gaya po ni Gomer dito, ay pwede po siyang gagawang Diyos sa kanyang buhay at siya po ay mababago. Pangalawa po makikita natin sa buhay ni Hosea, yung nagkaroon na nga siya ng mga anak. Ang tanong po ay magiging maasikaso ba siya sa kanyang anak, lalo na po siya ay isang propeta. Sundan niya po natin ang kanyang kasaysayan. Doon po sa Hosea, kabanatang 5, ay kabanatang 1, talatang 5, ay ganito po ang pagkakasabi. Napangasawa nga ni Hosea si Gomer na anak ni Diblaim. Di nagtagal ang babae naglihi at nanganak ng isang lalaki. Sa verse 4, sinabi po ni Yahweh kay Hosea, Jezreel ang ipapangalan mo sa bata, sapagkat paparusahan ko ang sambahayan ni Jehu dahil sa maraming pagpaslang sa Jezreel at wawasakin ko ang kaharian ng Israel. Sa araw na iyon, wawasakin ko sa libis ng Jezreel ang lahat ng hukbong Israel. Ang ibig po sabihin ng Jezreel na ipinangalan ni Hosea sa kanyang unang anak ay ikakalat ng Diyos ang bansang Israel bilang parusa. Tayo po naman sa ngayon ay hindi pinangalat ng Diyos, diba? Tinipon nga tayo sa isang bahay o sa ating mga lugar, kina-quarantine dahil po sa pandemic. At sinasabi rin ng marami, ito'y
isang pagpaparusa ng Diyos sa pagkakasala ng mga tao sa buong mundo. At maging po yung mga matatapat sa Diyos ay nadadamay po dito. Kaya sa pagdaan din nila ng pandemic, ito ay nagiging isang pagsubok na rin kung matatag tayo sa Panginoon at magpapatuloy tayo sa kabila ng walang mga face-to-face na gawain para po sa Diyos. Kaya po ito yung una niyang pinangalan sa kanyang anak. Ang pangalawa po, sabi sa 6, naglihing muli si Gomer na isang babae naman ang kanyang naging anak. At sabi ni Yahweh kay Hosea, tawagin mo siyang Lo-Ruhamah, sapagkat hindi ko na kakahabagan ni patatawarin ng Israel. Kung ang Jezreel po ang ibig sabihin ay ipapangalat dahil sa parusa, ang Lo-Ruhamah naman ang ibig sabihin ay hindi na siya kahabagan ng Diyos dahil sa kanyang matinding pagkakasala. Ngunit meron pa rin pasubali ang Diyos. Sabi niya sa 7, ngunit kahabagan ko ang sambahayan ni Judah, ililigtas ko sila, subalit hindi sa pamamagitan ng pana, tabak, digmaan, mga kabayo ni mga ngabayo man, kundi sa pamamagitan ng sarili kong kapangyarihan, sabi po ng Diyos. At sa verse 8, nang si Lo-Ruhamah ay mahiwalay na sa pagpapasuso ng ina, naglihim muli si Gomer at nagsinang ng isang lalaki. At sinabi ni Yahweh, ang ipapangalan mo sa kanya ay Lo-Ami, sapagkat ang Israel hindi na itinuturing na aking bayan at hindi na ako sa kanilang Diyos. So ito po yung ibig din sabihin ng Lo-Ami, na hindi na sila bayan ng Diyos at ang Diyos ay hindi na kanilang Diyos. So makita po natin dito yung pagpaparusa ng Diyos na minimensahe din ng Diyos na siya rin na nagpangalan doon sa mga anak ni Hosea at ni Gomer. Kuminsan po ba, di ba, mga magulang nagpapangalan, kuminsan po naman ay mga lolo at lola at kuminsan kinukuha pa sa kalendaryo, Procorpio, mga ganon, Procorpia, napakahirap na pangalan. Ngunit ito pong si Gomer ay ang kanyang mga anak ni Hosea ay pinangalanan ng Diyos dahil meron siyang mensahe sa Israel. Ito po ba ay naging daan para mapangaralan ni Hosea ang kanyang mga anak? Posible po dahil siyempre nung lumalaki na yung kanilang anak, ay nagtatanong, mari sabihin, tatay, o kung ano man ang tawag niya, o ama, bakit ganito ang pinangalan mo sa akin? Bakit Jezreel? O sabihin niya, bakit Lo-Ruhamah? At ipapangaral ni Hosea na kaya ganyan ang ipinangalan sa inyo sapagkat pinapaabot ng Diyos sa bansang Israel ang kanyang malapit na pagpaparusa sa bansang Israel. At dahil dito, napapangaralan din niya yung kanyang mga anak. At hindi lamang kanyang anak, kung may mga tao magtatanong sa kanya, bakit ka nag-asawa ng isang babaeng sumasama sa ibang mga lalaki? Bakit ganyan ang pinangalan mo sa inyong anak? At sasabihin niya sa mga nagtatanong at sa Israel, kasi ganyan din tayo sa Diyos. Nagtaksil tayo sa Kanya, gumawa tayo ng kasalanan, kaya ang Diyos magpaparusa sa atin. Kaya po yung buhay ni Hosea ay naging isang patutuo at mensahe sa bansang Israel ng pagpaparusa rin ng Diyos at yung ginawa ng Israel na pagkakamali sa Panginoon. Kaya posible rin masabi nating inasikaso niya ang kanyang mga anak, lalo na nga po dumating araw na parang iniwan sila ng kanilang ni Gomer. Mababasa po natin yan dito sa pangatlo nating pagbubulayan. Doon po sa Hosea chapter 3 verses 3-1, ganito po ang ating mababasa. Sinabi sa akin ni Yahweh, sabi po ni Hosea, umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa, bagamat siya ay nangalon niya, sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel kahit na sumasamba sila sa ibang mga Diyos-Diyosan at lagi nag-aandog ang mga ito na mga tinapay sa mga Diyos-Diyosan na may pasa. Sabi po rito, ay sabi, bilhin mo siyang muli. Muli mo siyang i-redeem.
Kaya po dito makikita natin yung buhay ni Gomer ay dumating ang oras na siya po ay ngayon ang tao sa kanya nanghalo niya na. Yung pong walang asawa tapos nakikisiping sa mga ibang lalaki at dahil itong kanyang hanap buhay, mali din po yun. Pero kung meron ng asawa, meron po siyang malaking kasalanan at sabi nga rito siya ay nagtaksil din maging po sa kanyang asawa. Napakahirap po ito kay Hosea. Yung una niyang ginawa ay napakahirap na, nagpakasal siya pero umasa siyang magbabago. Ngayon po si Gomer ay pinagbibili na lamang. Hindi po natin alam bakit dumating sa ganong punto ng kanyang buhay. Posible po yung mga kinasama niya ay niloko siya hanggang siya po ay maging isa ng alipin. At yung nakabili sa kanya o yung may-ari sa kanya na kinakasama niya ay pinagbibili na lamang po siya. At sinabi doon po sa verse 3, chapter 3, verse 3, ko sa kanya sinabi ni Hosea kay Gomer, manatili kang tapat sa akin, huwag kang mangangalunya o makikipagtalik sa ibang lalaki, at ako naman ay magiging tapat sa iyo. Kaya nga po dito ay sinabi na si Gomer ay binili po siya ng halagang 15 pirasong pilak. Ayon po sa verse 2 at 150 kilong sibada o barley. Sinasabi po na yung presyo na binili ni Hosea para sa kanyang asawa na 15 pirasong pilak ay mababa talaga. Kasi po, maging Panginoong Yesus, di po ba pinagbili siya ng 30 pirasong pilak. Ito 15 na lang. Kaya sinasabi po nila na naging mababa na ang presyo ni Gomer. Naging mababa ang kanyang bayad. Naging bargain na lamang siya. Minsan po nakakalungkot gano'n ang nangyayari sa isang tao na lumalayo sa Diyos hanggang maisip niya na siya po ay talagang nagiging wala ng kabuluhan. Ngunit, at pinagbibili na lamang, pinagtatawanan ng mga tao. Ngunit, ang Diyos pinapakita niya dito, hindi lamang po yung pagbawi ni Hosea kay Gomer, kundi ang Diyos ay niredeem niya tayo, binawi niya tayo mula sa ating pagkakalugmok, pagkakasala, binayaran niya tayo, hindi nga po ng pilak at ginto. Sabi kundi ibinayad niya ang kanyang kaisa-isahang anak at namatay doon sa krus para tayo matubos sa pagkakasala, matubos tayo sa pag-aari ni Satanas at tayo ay maibalik sa kanya. At napakaganda pong pangyayari yun. Kaya po dito sa buhay ni Hosea muli ay pinapakita yung isang ama ng tahanan na handang sumunod sa Diyos. Siya po ay maka-Diyos. Maliwanag po yan. Di po ba sabi natin hindi malabo sa kanyang mga ginawang pagpapasakop sa Diyos, maging sa kanyang buhay pag-ibig at buhay pag-aasawa. At nawa po ay maging magandang halimbawa din sa atin. Pangalawa po ay posibleng masasabi natin pag-alaga din siya sa kanyang mga anak. Siya nagturo sa kanyang mga anak bilang isang lingkod ng Diyos. Wala pa namang perfect na family. Wala din perfect na husband. Wala din pong perfect wife. Ngunit sa biyaya ng Diyos, pwede pong maging maayos ang lahat. Kagaya po ni Gomer, bagamat siya ay nakalimot sa Diyos, ngunit siya po ay muling binawi. At naniniwala po ako na naging pandaan ito upang tunay nang magbago si Gomer na isip niya at sila'y nagsama ni Hosea bilang isang masayang pamilya kasama ang kanilang mga anak. Kundi higit sa lahat po, ito po ay mensahe din ng Diyos para po sa bansang Israel at para po rin sa atin sa ngayon. Ang kasaysayang nga pong ito ay nagpapaalala ng minsan sa ating paglayo sa Diyos, sa ating pagkakasala, at tinuring natin niya tayong, sabihin na natin nagtaksil tayo sa Diyos. Sabihin natin, kailan ko ginawa yun? Noong inuna natin ang ating sarili, inuuna natin yung ibang tao, inuuna natin yung ating mga trabaho kaysa sa Diyos. Ito ay isang pagtataksil na rin. Ngunit sa pagmamahal ng Diyos sa atin, muli niya tayong binayaran at binawi mula sa pagkakalugmok na yon. Ganon din po kaya ito po yung mensahe sa atin. At dahil po rito nga po ay nagkaroon ng pagbabago
ang ating mga buhay. At nawa po yung patuloy din, kagaya ni Hosea, sa mga tatay, sa ating lahat, yung ginawa ng Diyos sa atin, yung mga pinapagawa ng Diyos sa atin ay maging isang buhay na patotoo para sa maraming tao pa upang sila rin ay magbalik loob sa Diyos. Kaya nawa po, ipangaral natin ang mabuting balita, ang naranasan nating pagmamahal ng Diyos, ang mensahe ng pagmamahal ng Diyos, hindi lamang po sa Israel, kundi sa atin, sa ating lahat. At tayo po ay mamuhay ng maayos, gaya po ni Hosea, ano man ang kanyang pinagdaanan sa buhay, na natili siyang matapat sa Panginoon. Kaya muli po, ang pagpapala ng Diyos ay sa ating lahat. Muli po, Blessed Father's Day. At higit sa lahat po, kung meron tayong dapat na ipagdiwang sa panahon nito ng Father's Day, ay yung atin pong Diyos, Ama sa Langit, na nagmahal sa atin. Kaya po, kung meron mang dapat na maging masaya ngayong Father's Day, ay yung ating Ama sa Langit na tumawag sa atin at ginawa niya tayong mga anak sa pamagitan ng ating pagtanggap at pananampalataya sa Panginoong Jesus. Patuloy tayo magtiwala sa ating Ama sa Langit. Muli po, blessings mula po sa Diyos, ating Ama na makapangyarihan sa lahat. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng diliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago
ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awit 91 verses 14 to 16. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak, tatamuhin nila aking kaligtasan. Awit 91 verses 14 to 16. At ngayon po tayo ay mananalangin na at gagamitin po natin din sa panalangin natin yung Efeso, Kabanatang 3, mula po sa talatang 14 hanggang 21. Ito po ay panalangin ni Apostol Pablo sa pangunguna ng Banal na Espiritu doon sa Diyos na ating Ama sa langit. Kaya samahan niyo po ako sa panalangin sa mga sandaling ito. O Diyos at aming Panginoon, sinasamba namin kayo sa langit at pinapapurihan. Sundin ang inyong kalooban. Salamat po na sa inyong dakilang pag-ibig kami binigyan nyo ng karapatan upang matawag namin kayong aming Ama sa langit. Salamat po na pinadala nyo ang inyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesus, upang bigyan po kami ng katubusan sa amin pong pagkakasala sa inyo. Salamat po muli sa kanyang kamatayan, nakapahayagan ng inyong dakilang pag-ibig upang kami po ay mapatawad sa aming kasalanan. At ngayon po muli pinapahayag namin ang aming pananampalataya at pagtanggap sa Panginoong Hesus na siya lang ang aming magiging Panginoon na susundin at tagapagligtas na pagkakatiwalaan sa aming mga buhay. Purihin po kayo nang dahil dito kami binigyan nyo rin ng karapatan upang inyo maging mga anak. At nawa po ang pag-ibig na ito ang maging daan upang maging masunurin kami sa inyo. Susunod kami sa inyo hindi dahil po sa takot sa parusa, kundi dahil naranasan namin ang inyong pagmamahal at iibigin din namin kayo ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kalakasan at buong kaluluwa. At dinadalangin din po namin, O Diyos, ang bawat ama ng tahanan na ilagay niyo po sa amin ang inyong dakilang pag-ibig na ito upang sa magkagayon mahalin din namin ang aming pamilya. Kagaya ng pagmamahal ni Hosea sa kanyang mga anak at kay Gomer. Supurihin po kayo, Panginoon, sa inyong kadakilaan sa aming buhay. At dahil dito ako'y naniniklod sa Ama na siyang pinagmumulan ng pagkaama sa bawat sanbahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo at naway makilala niyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa sa lahat ng maaari nating hilingin at isipin,
sa pamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailan man. At ngayon, ang patuloy na pagpapala ng Diyos na ating Ama sa langit at ang pagsama ng ating Panginoong Hesus na ating mabuting pastol at ang pakikipisan, pakikiisa, pangunguna at patuloy na kaaliwan, kapayapaan ng banal na Espiritu ay maranasan nating lahat, lalo na sa panahon na maraming mga pagsubok sa buhay. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus, Jesus. You are the Son of God. You are the solid rock. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about Jesus. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus, Jesus. You are all powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. And we sing, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. Nobody else. Nobody else. 'Cause it's all about. Nobody else. 'Cause it's all about you. Singing nobody else. Jesus. Nobody else. Nobody else. Because it's It's all about you. Nobody else. Nobody else. but Jesus. Nobody else. Because it's all About you. Sing it again one more time. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Because it's all about la 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 you. It's all about
It's all about you. It's all about you. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus.